Kamusta mga kaibigan? Maraming salamat sa patuloy na pagsusubaybay. Sa programang ito ay ating sasagutin ang inyong mga katanungan kagaya na lamang ng nasaan ang impyerno? Nag-aapoy na ba ang impyerno ngayon? Gaano karami ang nasusunog doon? Lahat ng yan dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol. Ako naman po si Jessa Lupingol. At kami ang inyong mga tagapagsalita sa programang ito. Mag-review po tayo sa ating pinag-aralan sa huling episode. Ang ating tinalakay, The Devil's Door. Knock, knock. Ano nga bang bituan ng Diablo? Atin na po yung natutunan. Mag-review lang po tayo. Kung hindi nyo po nakita ang episode na ito, you can just look at this sa ating website. Pero sa mga nakakita ng episode, simulan natin ang ating quiz. Number 1. Ilista ang isa sa 4 na katangian ng kulto. Number 2, tama o mali. Ang kamatayan ay kaibigan sapagkat pinapakawalan nito ang kaluluwa sa kulungan, which is ang katawan. Number 3, tama o mali. Sinabi ni Satanas ang pinakaunang kasinungalingan sa tao nang sinabi niya na tunay na hindi ka mamamatay. Pang-4, oo o hindi. Kaya bang gayahin ng Diablo ang anyo ng mga nangamatay na para magmukha silang nagpapakita? Number 5, tanong. Ayon sa Biblia, ano ang ating pag-asa pagkatapos ng kamatayan? Letter A, isang UFO uulap na magdadala sa atin sa susunod na level. Letter B, reincarnation. Letter C, ang muling pagkabuhay sa pagdating ni Jesus. Simulan po natin. Tignan natin kung ma-perfect ninyo ang ating quiz. Number 1, tanong. Ilista ang isa sa 4 na katangian ng kulto. Ano pong inyong sagot? Yes. Number 1, ang kulto ay nagsisunod sa taong pinuno sa halip kay Jesus. Nagsisunod ang kulto sa turo ng tao sa halip ng sa Biblia. At inuudyok ng kulto ang pasamang pagkakawangis. At ang kulto ay nalinlang patungkol sa estado ng tao at sa kamatayan. So yan po ang 4 na katangian ng kulto. Kung kuha niyo po ang isa sa 4 na yan, tama ang number 1. Number 2. Number 2, ang kamatayan ay kaibigan sapagkat pinapakawalan nito ang kaluluwa sa kulungan, ang katawan. Ang sagot ay mali. Hindi po natin kaibigan ng kamatayan. Ay sa Biblia, ang kamatayan ay kaaway. Number 3, tama o mali. Sinabi ni Satanas ang pinakaunang kasinungalingan sa tao nang sinabi niya na tunay na hindi ka mamamatay. Ang sagot ay tama. Number 4, kaya bang gayahin ng Diablo ang anyo ng mga nangamatay na para magmukhang nagpapakita sila? Ang sagot ay oo. Number 5, tanong, ayon sa Biblia, ang ating pag-asa pagkatapos ng kamatayan. Ano ang ating pag-asa pagkatapos ng kamatayan? Letter A, isang UFO. Letter B, reincarnation. O letter C, ang muling pagkabuhay sa pagdating ni Jesus. Ano bang ating pag-asa? Ang sagot ay letter C. Letter C, ang ating pag-asa ay muling pagbabalik ni Jesus kung kailan bubuhayin niya ang mga nangamatay sa Kanya. Kung hindi nyo po nakita ang ating last episode, puntahan nyo lang po ang website, www.amazingfacts.org. Nandyan din po sa website ang ating mga handouts na binibigay sa bawat episode. Pwede nyo po i-download sa ating website. Libre po lahat ng download sa website. Ang ating handout sa episode na ito is The Devil in Charge of Hell. Hanapin nyo lang po. Makikita nyo po yan sa website. Ang ating pag-uusapan sa darating na episode, 3 steps to heaven. Ano po kaya ang hakbang na yan papuntang langit? 3 hakbang lang, makakarating na tayo ng langit. At pang-15 episode po natin, Revelations Millennium, when the devil goes on vacation. At meron po kaming homework para sa inyo bago po dumating ang ating pagtatalakay sa Revelations Millennium. Basahin nyo na pong pauna ang Revelations chapter 20 para mas madali nating maintindihan ang patungkol sa millennium. At ang ating pang-16 na episode, Survival Keys for Revelations End Time. yan, paano ba tayo magpapatuloy sa panahon ng katapusan? Ang ating pag-aaralan, Revelations Lake of Fire, ang pinakamainit na topiko sa ating seminar nito, sa ating programa. Sabi po ng mga taga-Siberia, sa Russia po, ay nahukay na daw nila ang balon patungo sa impyerno. Ang mga taga-Siberia po, sila po ay naghukay. At alam niyo ba kung gaano kalalim ang kanilang nahukay?
At so far as I know, ito po yung pinakamalalim na naabot ng mga tao. Now, alam ko po na meron silang sinusubok ngayon na mas malalim pa dito, pero as of the record, ang nahukay po ng tao na pinakamalalim is 12,262 meters. Sigit po yan sa 12 kilometro. Napakalalim po ng hukay na yan. Isang araw, habang sila ay naghuhukay, sila ay nakatama ng isang bahagi na nung tinamaan nila yung bahagi na yun, may lumabas na hangin. At hindi nila inaasahan na may ganun pala. At kanilang naisip, bakit hindi tayo magbaba ng microphone, yung heat-proof na microphone doon sa ilalim, doon sa butas. At yun nga, sila ay masyado silang na-interesado kung anong meron doon, kaya hinulog nila yung microphone. At alam nyo, pinakinggan nila sa speaker. Alam nyo, makalalang lang narinig. May narinig sila ng mga sigawan, aray, parang sigawan ng mga nasusulong ng mga tao. Kaya nga, tinawag nila ang butas na yon sa Siberia, doon sa Russia, na ang balon patungong impyerno. Pero tanong, nahukay na ba kaya nila ang impyerno? Naabot na ba nila ang impyerno? Nag-apoy na ba ang impyerno ngayon? Bago po natin patuloy na pag-usapan ng impyerno, dapat po nating intindihin, ayon po sa unang Juan 4 versikulo 8, ang Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig po ang Diyos. Kaya ba ng Diyos na gawin na sunugin ang mga tao, ang makakasalanan sa walang katapusang panahon? Atin pong makikita ngayon na itong turo ng walang katapusang pagsusunog sa apoy ng impyerno, ito po ay hindi galing sa Biblia. Sa katunayan, ating makikita na ito ay galing pala sa Diablo. Dahil ang ginagawa ng Diablo, nililihis niya tayo. Binibigyan niya tayo ng masama na imahe patungkol sa mapagmahal na Diyos. Patungkol sa impyerno ay may dalawang turo. Ang isang turo ay nagtuturo na walang katapusang pahirap ang impyerno. Isang turo naman ay nagtuturo na ang impyerno ay pagkalipol. Ibig sabihin, natatapos yung pag-aapoy at natatapos ang lahat. Nalilipol. Nagpapakita ba sa atin ang apoy ng impyerno ng isang Diyos ng pag-ibig at katwiran? Kung tama ang ating pagkaintindi sa impyerno, we should say nga, yes, nagpapakita. Pero kung mali, pinapakita sa atin ito na ang Diyos ay Hindi Diyos ng pag-ibig. hindi siya Diyos ng pag-ibig. Siya ang gusto niya lang ay magpasakit ng mga tao. Tingnan po natin kung ano bang tamang turo patungkol sa impyerno. Ang hell sa English, sa Tagalog, tawag natin dyan impyerno, ang salitang hell ay binanggit 54 na beses sa King James Bible. At sa Hebrew, kung doon tayo sa Lumang Tipan, ang salita na translate bilang hell ay ang salitang Sheol. At sa Griego naman, yung na translate na hell ay ang salitang Hades. So dalawang salita po yan. Sheol sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan, Hades. Sa King James Version, tinawag yan na hell. Sa Tagalog, impyerno. Pero kung ating titignan mabuti, ating matutuklasan na kadalasan ang hell or impyerno ay nangangahulugan lang pala na libingan. Bigyan ko po kayo ng iilang halimbawa. Halimbawa sa Job chapter 17 verse 13. Ito po ay King James Version kasi mas maliwanag po dito. Kung titingnan natin, should I say, makukumpara natin ng maigi. Job 17:13. If I wait, kung ako ay maghihintay sa Sheol, mapapansin niyo po, meron kami nilagay dyan ng margin. Sa original na lingwahe, ang salita ay Sheol. Ito po ay Lumang Tipan, kaya Hebreo po yung Sheol. Pero sa King James Version, ang tawag dyan ay grave. Sabi dyan, kung ako ay maghihintay, if I wait, the grave is mine house. Kung ako ay maghihintay, ang libingan ang aking pamamahay. I have made my bed in the darkness. Pansinin niyo po ang salitang Sheol, sinaling wika bilang libingan or in English, grave. Ngayon, bibigyan ko pa kanina sa pantalata. Salmo Kapitulo 16, versikulo 10. For thou wilt not leave my soul in hell,
Sa King James Version, paano sinaling wika? Hell. Hell. Pero ano yung original na salitang Hebreo na ginamit? Sheol. Ang salitang Sheol. Kanina, yung Sheol ay sinaling wika bilang grave, Grave. or libingan. Pero dito sa Salmo 16, versikulo 10, ang Sheol ay sinaling wika bilang hell. Sabi dyan, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Ha? Ang ibig sabihin lang pala ng hell, sabi dyan, for thou wilt not leave my soul in hell. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa hell. Pero ano nga ang ibig sabihin ng hell? Or ano yung original na lingwahe? Sheol. Sheol. Which is, libingan lang pala. Ngayon naman, pupunta tayo sa Bagong Tipan. 1 Corinthians 6:15, verse 55. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? O libingan, nasaan ang iyong tibo? Ano yung original na salita na sinaling wika bilang grave or sa Tagalog libingan? Yun ay ang salitang Hades. Ha, pasinin yan ha. Hades, pero sinaling wika bilang grave or libingan. Pero ngayon, pupunta tayo sa Revelations 20 verse 13. And the sea gave up the dead which were in it, and the dead and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. Pasinin niyo po na ang salitang hell ay sinaling wika galing sa Griego na salitang Hades. Kanina, atin pong nabasa na ang salitang Hades is sinaling wika bilang libingan. Pero this time sa Revelation 20 verse 13, sinaling wika ang Hades bilang hell. Na tinatagalog natin bilang impyerno. Kaya nga, merong margin. Ang sabi sa margin, ang ibig sabihin lang pala dyan, sa hell na yan, ay libingan or grave. So atin pong nakita na kadalasan, ang salitang hell or impyerno ay nangangahulugan lang palang libingan. Pero meron pang isang salita na sinaling wika bilang hell. Yun ay ang salitang Gehenna. Ang Gehenna po ay nangangahulugan na dako ng pagsunog. Ano naman itong salita na ito? Babalikan natin yan mamaya. Meron tayong actually tatlong katanungan, Brother Kevin, sa ating pagtatalakay sa paksang ito. Unang-una, kailan mag-aapoy ang impyerno? Pangalawa, saan mag-aapoy ang impyerno? Number 3, gaano katagal mag-aapoy ang impyerno? Pasimulan natin sa unang katanungan, kailan mag-aapoy ang impyerno? Para dyan, pwede nyo pong i-take note, Matthew chapter 13 verses 24 to 30. Pwede nyo po i-take note at basahin nyo po sa inyong bahay. Pero dito po sa chapter na ito, mababasa po natin na naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid ang isang magsasaka. Babasahin po natin diyan sa talatang yan, Matthew chapter 13 verse 24 to 30. Sasabihin ko po sa ganito ang istorya. Nang gabi po ay naghasik ang taong ito ng mabuting binhi. Pero nang dumating ang gabi, dumating din ang kanyang kaaway at naghasik. Sa umaga siya naghasik ng mabuting binhi. Sa umaga Kinagabihan, kinagabihan, dumating ang kanyang kaaway at naghasik po ang kanyang kaaway ng pansirang damo sa pagitan ng trigo. Yan po ang ating mababasa. Nang sumibol ang usbong at mamunga, lumitaw nga rin ang mga pansirang damo. Ayan. Ngayon, ang maalipin ng magsasakang ito ay nagtanong sa kanya, ibig mo ba na aming bunutin itong masamang damo? Pero ang sabi ng magsasaka, hindi. Kasi baka sabay na mabunot ang trigo at ang masamang damo. At sabi niya, pabayaan ito na magsitubo hanggang sa panahon ng pag-aani. Yan ang sabi ng magbubukid. Ngayon, ano ba ang kahulugan ng istoryang ito? nagtanong ang mga alagad, tinanong nila Yes. si Jesus, Panginoon, Ano bang ibig sabihin nito? ano bang ibig sabihin? Kaya sinagot ni Jesus. Matthew chapter 13 verse 36 to 39. Nang magkagayon, ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay. At sa kanya'y nagsilapit ang kanyang mga alagad na nagsisipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga pansirang damo sa bukid. At siya'y sumagot at nagsabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao, si Jesus.
at ang bukid ay ang sanglibutan. At ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian. At ang mapansirang damo ay ang anak ng masama. Patuloy, at ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo. At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan. At ang mga mang-aani ay ang mga anghel. Sumula sa binasa nating ito, kailan ba mag-apoy ang impyerno? Well, at least mula sa pagbabasa natin sa chapter na ito ng Matthew, yan ay sa katapusan ng sanglibutan. Yes. Ngayon, pagpapatuloy natin, sabi nga sa ating binasa, katapusan sa katapusan ng sanglibutan. Ngayon, patuloy po sa Ano bang mangyayari verses, sa katapusan ng sanlibutan? yes, verses 40 to 42. Sabi dyan? diyan, kung paano ang pagtipon sa mga pansirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang maanghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangakapagpapatisod at ang nagsisigawa ng Bago tayo katampalasan. magpatuloy, Sir Jasalo, tandaan niyo po ang tanong. Ang tanong po natin, kailan ba aapoy ang impyerno? Sa susunod na talata, dyan po natin makikita ang kasagutan. Verse 42, Sir Jasalo. Sabi diyan, at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtatangis at ang pangangalit ng mga ngipin. So binanggit dyan sa verse 42 ng Matthew 13 na, ayan, merong kalan ng apoy, doon sila igagatong. Kailan nga mag-aapoy yan? Sa panahon ng katapusan ng sanlibutan. At verse 49 and verse 50, Sabi diyan, gayon din ang mamangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Lalabas ang maanghel at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid, at sila'y gagatong sa kalang apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. kaya balikan natin yung tanong, kailan ba mag-aapoy ang impyerno? Ang sagot sa katapusan po ng sanglibutan. Ngayon, nasaan pala ang masasama na nangamatay na, Brother Kevin? Kasi nga, hindi pa nag-aapoy ang impyerno ngayon. Kaya ang tanong, Nasaan sila? nasaan sila? Kasi ang tinuturo ng iba, kapag namatay yung masama, pupunta doon sa impyerno. Pero maliwanag din sinasabi ng Biblia, hindi pa po nag-aapoy ang impyerno. Kaya nasaan sila? Ano bang sabi ng Biblia? Sabi sa atin, ng salita ng Diyos, John 5:28-29, huwag ninyo ipanggilalas ito sapagkat tumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Kaya ngayon, nasaan ba ang mga masasama? Sila ay nasa loob ng libingan. Sila ba ay bubuhayin muli? Yes. Pero sila ay bubuhayin muli sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Nasaan ba ang mga masasamang patay ngayon? Sila ay nasa loob ng libingan. Kailan mag-aapoy ang impyerno? Alam natin na ang impyerno ay mag-aapoy sa katapusan ng sanlibutan at pagkatapos ng pagkabuhay sa paghatol. Kasi nga, yung mga masasama na patay, kailangan munang buhayin muli at pagkatapos sila ay igagatong sa apoy ng impyerno. Kaya tanong, gaano ba karami ang nasusunog sa impyerno ngayon? Ang sagot, wala. Wala pang nasusunog. Bakit wala? Dahil wala pang impyerno. Yes. Hindi pa nag-aapoy ang impyerno. Kaya tanong, kung ganun pala, kung wala pang impyerno ngayon, kaninong boses yung nandoon sa butas sa Siberia? Kanino nga ba? Alam po natin, Revelation 16 verse 14, basahin natin lahat. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda. Hindi po yon espiritu ng mga nangamatay na, yun po ay espiritu ng mga demonyo. At alam niyo po, maraming aklat ang isinulat patungkol sa impyerno. Halimbawa, 23 Minutes in Hell, A Divine Revelation of Hell, sa kasawiang palad.
Hindi po yan galing sa Biblia. Hindi po yan naaayon sa Biblia. Alam niyo po, kadalasan yung mga taong nagsusulat patungkol sa impyerno, sila po ay nakaranas ng near-death experience. Sila ay namamatay ko, no? Pagkatapos sila ay nagkaroon ng pangitain sa impyerno at pagkatapos sila ay bumalik dito sa lupa upang bigyan daw na tayo ng babala. Pero, may impyerno na ba ngayon? Hindi. Wala. Kanino Alam po ba natin, nanggaling ang mapangitaing ito patungkol sa impyerno, Brother Kevin? kung may pinanggalingan man yan, alam natin na hindi yan sa Diyos, yan po ay galing kay Satanas. Galing po yan sa Diablo. Alam na natin ang sagot sa unang tanong, kailan mag-aapoy ang impyerno? Impyerno. Pangalawang tanong, saan mag-aapoy ang impyerno? Saan kaya? Para sa kasagutan, mabasahin natin ang Revelations 21 verse 8. Sabi dyan, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklab-suklab at sa mga mamamatay tao at sa mga pakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ay sa Biblia, ito yung ikalawang kamatayan, yung kamatayan sa impyerno. Para magkaroon tayo ng ikalawang kamatayan, anong dapat mangyari muna? Para magkaroon ng ikalawang kamatayan, dapat muna merong pangalawang buhay. buhay. Halimbawa, kapag ako ay, halimbawa lang ha, halimbawa, ako ay namatay. Pangilang kamatayan ko yan? Ang una, Unang kamatayan. Pero yung kamatayan sa apoy ng impyerno, anong tawag doon sa Biblia? ikalawang kamatayan. Ikalawang kamatayan. Ngayon, para maranasan ko yun, halimbawa ako ay talagang isang masamang tao, hindi ako sumusunod sa Diyos, kaya ako ay namatay, unang kamatayan. Aha. Ako ay bubuhayin muli sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. At pagkatapos bababa ang apoy ng impyerno, at ako'y mamamatay. At yun ang tinatawag natin na Ikalawang kamatayan. ikalawang kamatayan. Sinabi ba sa atin ng Biblia kung saan makikita ang mga masasama kapag sila'y muling buhayin at parurusahan? Yes. Meron po talata dyan, Revelations 20 verses 7 and 9. Babasahin ko po. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Ngayon, verse 9. At kung, or should I say, at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa. Nasaan sila? Nasa 4 na sulok ng lupa. Sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka, na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa, at kinubkob ang kampamento ng mga banal, at ang bayang iniibig. At bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Nasaan sila? Bago bumaba yung apoy, sila ay nasa 4 na sulok ng lupa. Meron tayong north, south, east, at East and saka west. At nung nasa ibabaw sila ng lupa, saka bumaba yung apoy ng impyerno. Kaya, saan mag-apoy yung impyerno? Dito sa ibabaw sa ng lupa. Maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos. At yan yung tinatawag na dagat-dagatang apoy. Susunugin ng Diyos ang buong mundo. Kagaya nung nangyari sa kapanahunan ni Noe, nilinis ng tubig ang buong mundo. Pero sa katapusan ng panahon, lilinisin ng Diyos ang mundo gamit ang apoy. Sabi po, sa 2 Peter 3 verse 6 and 7, nasa pamamagitan din nito ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Kaya nga, yan, lilinisin ng Diyos ang mundo gamit ang dagat-dagatang apoy. Sabi diyan, datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Mag-apoy po ang impyerno. Magpatalastas muna tayo, mga kaibigan.
nagbabalik tayo sa Mysteries of Prophecy. Ating tinatalakay, Hell, Revelations, Lake of Fire and Brimstone. Ating natutunan sa episode na ito na ang mundo ay lilinisin ng Diyos gamit ang apoy sa panahon ng katapusan. Kagaya ng kung paano niya nilinis ang mundo gamit ang tubig noon sa kapanahunan ni Noe. Atin pong binabasa patuloy ang talata, 2 Pedro 3, versikulo 10 hanggang 12. Ipagpapatuloy ko po ang pagbabasa. Basahin ko muli ang talatang ito. Datapwat, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. At na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Atin pong nakita sa talata nating binasa na lilinisin ang mundo gamit ang apoy. Kaya, tanong, saan mag-aapoy ang impyerno? Alam natin na mag-aapoy ang impyerno dito sa lupa. Mag-aapoy ang impyerno. So alam na natin ang sagot sa dalawang katanungan na yan. Kailan mag-aapoy ang impyerno? Saan mag-aapoy ang impyerno? At meron pa tayong isa pang tanong. Ang tanong ay, gaano katagal mag-aapoy ang impyerno, Brother Kevin? Ano nga ba katagal? Well, ito po, hindi mag-aapoy sa walang hanggan ang impyerno. Dahil, dito mag-aapoy sa ibabaw ng lupa ang impyerno. Bakit nga ba alam natin na hindi ito mag-aapoy sa walang hanggang? Una-una, mag-aapoy ang impyerno sa lupa. At alam mo ba, sabi sa Matthew chapter 5 verse 5, Brother Kevin, mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ang maaamo ay mamanahin ang lupa. Kung kaya alam natin na hindi mag-aapoy ang impyerno sa walang katapusan. Darating ang pagkakataon na ito ay matatapos yung pag-aapoy. Kasi kung mamanahin natin yung lupa tapos nag-aapoy pa yung lupa, ibig sabihin, impyerno ang mamanahin ng mga banal. Mga banal? Of course, hindi. Anong gagawin ng Diyos? 2 Pedro 3, versikulo 13. Sabi dyan, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Ang impyerno po na mag-apoy ng walang katapusan ay papawi sa kaligayahan ng mga ganap. Just imagine, Brother Kevin, na kapag ikaw isa sa mga ganap tapos sa labas ng syudad, makikita mo na nag-aapoy ang impyerno. O alam mo na yung iyong mga kamag-anak, yung iyong mga mahal sa buhay, ay nandoon sa labas. Nandoon at patuloy na sinusunod. Sa tingin niyo po ba, kaibigan, kapag ganun nga, matutuwa kaya ang mga banal habang sila ay nasa langit? Hindi, parang ang sakit tingnan at isipin na sila ay nagdurusa. Ngayon, pangalawa, ang Diyos ay tapat at patas. Ito ang pangalawang dahilan kung bakit alam natin na hindi mag-apoy sa walang katapusan ang impyerno. Dahil ang Diyos ay tapat at patas. Sabi nga sa Job chapter 37 verse 23, tungkol sa makapangyarihan sa lahat, hindi natin mauunawa. Siya'y marilag sa kapangyarihan at sa kahatulan at sa ganang kaganapan, siya'y hindi pipighati. Alam natin na ang Diyos ay patas, Brother Kevin. At hindi siya magpapataw ng kapatusahan ng walang hanggang apoy para sa mga makasalanan. Ngayon, isipin po natin yung ideya, yung pagtuturo na yung apoy sa walang katapusan or walang hanggan na pagsusunog sa mga makasalanan. Alam mo ba, hindi yan naayon sa Biblia. Bigyan ko po kayo ng illustration patungkol po sa ideyang yan. For example, kayo po ay nakatayo sa dalampasigan ng Pacific Ocean. At meron kang tabo, Brother Kevin, na ang kaya niyang sandukin ay 1/4 na litro ng tubig. Ngayon, ang gusto mong gawin,
ay patuyuin yung Pacific Ocean gamit ang tabo na yun. Halimbawa, sabihin ko sa'yo, Sister Jasolo, bigyan kita ng tabo. Tapos, ubusin mo yung tubig ng Pacific Ocean, ha? At alam mo ba, kung maubos mo man ang tubig ng Pacific Ocean, Brother Kevin, yan ay simula pa lang na isang segundo ng walang hanggan o yung sinasabi lang eternity. Napakahaba pala ng walang hanggang panahon. Isipin niyo po, paparusahan ba ng Diyos sa walang katapusang panahon ang mga masasama? Eto pa, Brother Kevin, for example, ako ay makasalanan tapos ako ay naparusahan ng impyerno. At let's just say, for example, totoo yung sinasabi, turo ng maraming mga tao na sa walang hanggan mag-aapoy ang impyerno. For example, ako ay makasalanan, nandoon ako sa impyerno. At ilang libong taon, ilang milyong taon ang lumipas pagkatapos ay wala pa ring hanggan ang aking paghihirap. Tapos sinabi ko sa Panginoon, kailan ba matatapos ang aking pagdurusa dito? Pagkatapos ang Panginoon ay babalik ako? Ano kaya? Hindi po patas ang pagpahirap na yan, yes. Kasi isipin po tayo, kung tayo magkasala lang, halimbawa, meron tayong buhay na 60 years na pagkakasala, pagkatapos tayo ay susunugin sa walang katapusang panahon. Patas ba yun? Alam natin na hindi po yun patas. At alam mo ba, kapag iniisip mo yan, Brother Kevin, parang nakakabaliw ang ideyang yan. Kaya maraming mga taong galit sa Diyos dahil sa maring turo na iyan. Ngayon, saan ba nagsimula ang turo ng walang hanggang apoy ng impyerno? Alam mo ba, Genesis chapter 3 verse 1 to 5, ang kasinungalingan ng dyablo, tunay na hindi kayo mamamatay. Ang minsan yan o ang pagtuturong yan ay nagmula mismo sa dyablo. Bakit? Kasi ibig sabihin, kapag walang hanggan yung apoy sa impyerno, ibig sabihin, walang hanggan yung walang buhay. katapusan ng buhay. Yes. Kasi sabi ng ahas, sabi ni Satanas, ginamit yung ahas, tunay na hindi kayo mamamatay. Ngayon nga, kung totoo yan, kung walang kamatayan ang tao, ibig sabihin, kailangan din ng walang katapusang apoy. Yes. Kaya nga, halo-halo na, sama-sama na. Yung paganong turo na immortal ang kaluluwa, plus yung turo ng Biblia na apoy ng impyerno, kapag pagsamahin mo yan, makakabuo yan ng doktrina ng walang hanggang apoy kung saan susunugin ang mga masama. Pero tanong, yan bang itinuturo ng Biblia? Hindi. Saan ba nanggaling ang turong yan? Alam natin na ang pundasyon ng turo na yan ay ang paganong turo na immortal ang kaluluwa. Pero tanong, immortal ba ang kaluluwa? Hindi. At alam natin na ang kaluluwa ay namamatay. At kapag namatay na yung kaluluwa, anong mangyayari sa apoy? Mawawala. Mawawala din kasi wala nang susunugin. Kaya nga, halo-halo na yan lahat dahil sa maling turo na iyan patungkol sa impyerno. Kaya alam natin na hindi mag-apoy sa walang katapusang panahon ang impyerno. Ngayon, meron namang mga tao na dahil sa takot nila sa impyerno, gumawa sila ng bagong doktrina. At ito yung turo patungkol sa purgatorio. Purgatorio, ibig sabihin, pupurgahin muna or i-purging. Kaya nga, purgatory, kasi ipipurge. Lilinisin muna. Pagkatapos, iaakyat doon sa langit. Bali-baliktarin man po natin ang Biblia ay wala tayong mababasang turo na ganyan. Ngayon, ipagpalagay natin na totoo yung turo na sinasabi na kapag ang taong makasalanan ay mamamatay, didiretso sa impyerno. Ipagpalagay natin na totoo yan. Now, pag-usapan natin si Cain at saka si Abel. Anong ginawa ni Cain? Pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Pinatay ni Cain si... Isang tao lang. Isang tao yung kanyang pinatay. Na ipagpalagay natin nung namatay si Cain, ilang taon na ba ago? Around 6,000 years ago? Namatay si Ilang Cain. libong taon lang nakalipas. Ilang libong taon lang nakalipas, namatay si Cain. Let's say 6,000 years. Okay. Nang dumiretso na siya sa impyerno, ilang taon pinatay niya? Isa lang. Pero may ipapakita ako sa inyo isa pang tao. Yan. Si Adolf Hitler. Gaano karaming taong pinatay ni Adolf Hitler? Milyon-milyon. Milyong-milyon. Pero kailan lang namatay si Adolf Hitler? Pagkatapos ng Kailan World War II. That's around the early 20th century po yan. Early 20th century. Kailan lang yan? Bago pa lang yan. Isipin niyo po, halimbawa, kung totoo nga, dumiretso si Hitler doon sa impyerno at nagkita sila ni Cain. Ano lang ang masasabi ni Cain? Siguro, inis na inis siya kay Hitler. Sabi, pambihira ka.
Ako isang tao lang pinatay ko, naunan ako sa iyo ng 1,000 taon. Ng ilang libong taon. Ikaw, milyon ang pinatay mo, pero ngayon ka pa lang napunta dito. Kaya nga, tingnan po natin mabuti ito. Logical ba ang turo na yan? Hindi. Hindi. Patas ba ang turo na yan? Hindi. Alam po natin, hindi ganyan ang gagawin ng Panginoon. Ginagamit ni Satanas ang maling turo patungkol sa impyerno para malinlang ang mga tao. Para ang mga tao ay makapag-isip na ang Diyos na nasa langit ay Diyos ng galit at walang awa. Kaya nga, yan, si Robert, siya ay tumalikod sa pagiging Kristiyano. Dahil sa turo na yan. Naririnig niya kasi ang kanyang tatay na isang pastor nagtuturo patungkol sa impyerno at habang narinig niya yan, nako, siya ay nasaktan. Kaya nag-backslide siya at siya ay naging ateista at naging magaling na kalaban ng mga Kristiyano. Sabi sa aklat na Great Controversy, page 536, lampas sa kakayahan ng isipan ng tao ang pagtasa sa kasamaan na dulot ng heresiya ng walang katapusang pasakit. Ang reliyon ng Biblia, puno ng pagmamahal at kabutihan at umaapaw sa kaawaan ay pinadilim ng pamahiin at dinamitan ng takot. Dahil nga dyan, sa walang hanggang apoy na iyan. So yan. Alam natin na ang apoy ng impyerno hindi mag-apoy sa walang katapusang panahon dahil ang Diyos ay patas at ang Diyos ay mapagmahal. Isa pang rason kung bakit alam natin na ang impyerno ay hindi mag-apoy sa walang katapusang panahon ay dahil ang buhay na walang hanggan ay para lamang sa mga maliligtas. Maliwanag po yan na sabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino lamang ang makakatanggap ng buhay na walang hanggan? Yung nagsisitalima. Yes, nagsisitalima, sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Ano bang matatanggap ng mga masasama? Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang katapusang pagsunog sa impyerno? Kamatayan, Brother Kevin. Kamatayan, ang sabi ng salita ng Diyos. Yes. Kung, ito po, isipin mo natin mabuti, kung paparusahan sa walang hanggang apoy ng impyerno ang mga makasalanan, ibig sabihin, ang makasalanan ay may buhay din na walang hanggan. Pero ganun ba sinabi ng Biblia? Hindi. Hindi. Kasi nga, yes, nasusunog ka sila sa impyerno, pero ibig sabihin, buhay pa rin sila. Hindi po matatanggap ng makakasalanan ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay para lamang sa mga sumasampalataya sa Panginoon. Ano bang mangyayari talaga sa mga patay? Or should I say sa mga makakasalanan? Sila po ay magiging abo. Sabi po dito sa Malakias 4, versikulo 1. Sapagkat narito ay dumarating na nagniningas na parang hurno at ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Walang maiiwan, walang ugat, walang sanga. Versikulo 3. Sabi po dito ng Malakay 4 verse 3, at inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng iyong mga paa sa kaarawan ng aking ginagawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sila'y magiging abo. Nakakita na po ba kayo ng abo? Pwede bang magliyab ang abo? Hindi. Kapag naging abo na, hindi na po yun magliliyab. At kapag naging abo na ang mga gatong sa apoy ng impyerno, anong mangyayari sa apoy? Mawawala. Kaya alam natin na hindi mag-apoy sa walang katapusang panahon. Yun nga, Brother Kevin, binanggit kanina sa ating binasa, ano ba or sino ba yung ugat ng kasalanan? Walang iba ay ang dyablo. At sino ba yung mga sanga ng kasalanan? Yan ay yung mga sumusunod sa kanya. Now, patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ezekiel chapter 28 verse 18 and 19, mababasa po natin dyan patungkol kay Satanas. At alam po natin na ito ay patungkol nga sa dyablo dahil sa konteksto ng kapitulo na ito. Ezekiel chapter 28 verse 18 and 19. Ang tanong, si Satanas ba ang magiging tagapangasiwa ng impyerno? Kasi merong iba, nakikita nga natin yan sa television, sa mga palabas, sa mga video, at sinasabi doon na sa impyerno si Satanas yung boss. Kulay pula,
ay, may tinidor. At yung mga masasama ay kanyang sisiguruduin na nandun palagi sa apoy. Tingnan po natin. Si Satanas ba? Siya ba ang tagapangasiwa ng impyerno? should I say Ezekiel 28 verse 18 and 19. Babasahin ko po. Kung dala niyo po inyong Biblia, katabi niyo po inyong Biblia, buksan niyo po at sabay-sabay po nating basahin. Ezekiel 28, 18 and 19. Sabi po ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan at sa kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ang iyong mga santuaryo, kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo, sinupok ka at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat na nanganunood sa iyo. Anong gagawin ng Diyos kay Diablo? Sa Diablo, kay Satanas, siya ay gagawing abo. Versikulo 19, silang lahat na nangakakakilala sa iyo sa gitna ng mga bayan, mga titigilan dahil sa iyo, ikaw ay magiging kakilakilabot at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Ay sa talatang yan, susunugin ng Diyos ang Diablo. Kaya bossing ba ng impyerno si Satanas? Hindi. Kasi kasama siya sa susunugin at siya ay magiging abo. Sabi nga sa Ezekiel 28 verse 19, ikaw ay hindi na mabubuhay pa, siya ay magiging isang abo. Ngayon, dadako naman tayo sa Revelation chapter 20 verse 10. At sabi diyan, tingin na mabuti sa screen. Yes, tingin na sabay-sabay mabuti. nating basahin ito. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Oh, anong ibig sabihin nito, Sir Jezalo? Para bang nakakalito? Sabi, pahirapan sila araw at gabi magpakailan-kailanman. Nalilito po ba kayo? Parang kasalungat ito sa ating pinapag-aralan. Well, ito ang alam ko, Brother Kevin, kailanman hindi sinasalungat ng Biblia ang kanyang sarili. Ngayon, patuloy tayo. Gaano ba katagal ang magpakailan-kailanman sa Biblia? Ang expression na ito, Brother Kevin, ano bang ibig sabihin nito? Well, naranasan po ninyo na sinabihan kayo na inyong nobyo o di kaya ng inyong mahal sa buhay, I will love you forever. Alam nyo ba, sa iba, makatotohanan talaga yung forever nila. Pero alam nyo ba, sa ibang mga tao, isang gabi lang, isang linggo, isang buwan, ang kanilang forever. Well, sa Biblia, alam nyo po ba, ang magpakailan-kailanman expression ay ginamit maraming beses. In fact, 57 times upang tukuyin ang mga pangyayaring nangyari na. Ibig sabihin, natapos na. Natapos na. Ngayon, halimbawa, magpakailan-kailanman. Revelation chapter 14 verse 11. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman. Ito na naman yung expression na basa natin. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng magpakailan-kailanman? Bigyan ko po kayo ng example. Exodus chapter 21 verse 6. Sabi diyan, at paglilingkuran niya, utusan, siya magpakailanman. Yung utusan maglilingkod sa kanyang boss, magpakailan-kailanman. Ibig sabihin, hanggang sa, of course, hanggang sa buhay pa yung utusan. kaya ang tanong kasi niyan, hanggang sa panahon natin ngayon, kasi sabi dyan, magpakailan-kailanman, naglilingkod pa rin ba ang tao na yan? Hindi na. Alam natin na hindi. Sa halimbawa, 1 Samuel 1 verse 22, at tumahan doon magpakailanman. Yan, ay patungkol kay Samuel. At sabi Siya sa ay first, nasa templo pa ba kahit ngayon? Alam natin na Wala hindi. na. Kasi Patay na namatay siya. na si Samuel. At sabi nga sa 1 Samuel 1 verse 28, pinaliwanag dito yung magpakailan-kailanman habang siya'y nabubuhay. Yan, Sabi po dyan. napakaliwanag Sabi ni po. Samuel siya'y magsisilbi sa Panginoon at susunod magpakailanman pero hanggang sa siya po ay may buhay. Ito naman- Hanggang may buhay pa. Pag-usapan natin si Jonah. Pamilyar po tayo sa istorya ni Jonah. Ano po? Yes. Siya po yung kinain ng isda. At nung siya ay nasa loob ng bibig ng isda, anong Ito nangyari po, sa kanya? Itong sabi niya. babasahin natin. Jonah chapter 2 verse 6. Ako'y bumaba sa mga kaiba-ibabaan ng mga bundok. Ang lupa sangpo ng kanyang halang ay tumakip sa akin ng magpakailan-kailanman. Yan ang sabi ni Jonas. Yan yung expression niya, no? Yung ngipin, kanyang halang, tumakip sa akin. At habang nandoon siya sa loob ng
bituka o ng tiyan ng isda. Sabi niya, Sabi niya, magpakailanman. Tinakipan siya magpakailanman. Pero sa Jonah chapter 1 verse 17, Gaano sabi ba diyan, kahaba ang magpakailanman ni Jonah? yes, nung nasa loob po siya ng tiyan ng balyenang ito, at si Jonas ay napasatyan ng isda na 3 araw at 3 gabi. Isipin mo ba naman, Brother Kevin, kung ikaw ang nasa loob ng tiyan ng isda, siguro isipin mo kailan matatapos at kailan ka makakalabas. Pero 3 gabi lang po siyang nandoon. Naalala ko lang, subukan niyo po ba na gusto niyo na talagang pumasok sa CR? Tapos may tao pa sa loob. Sinasabi niyo, ano ka ba? Forever ka nang nandyan. Ano bang ibig sabihin nun? Doon ba siya ang magpakailanman? Hindi, expression lang yon. Tama Yes. po ba? Ganyan din ang nangyari kay Jonah. Ang Sa Biblia, kailanman, Brother Kevin, ay isang pangungusap sa Biblia na nangangahulugang hanggang sa katapusan ng buhay, hindi ng walang hanggang panahon. naliwanag po iyan. Kaya, tandaan po natin, sabi sa Luke 20 verse 36, sapagkat hindi na sila maaring mga matay pa. Sino lamang makakatanggap ng buhay na walang hanggan? Ang mga banal. Ano naman ang matatanggap ng mga masama? Revelations 21 verse 8, ang mga mamamatay, sila'y mamamatay sa ikalawang kamatayan. Ang kaparusahan, ang magpakailan-kailanman, hindi ang pagpaparusa. Ibig sabihin, ang resulta Ng kaparusahan. ng kaparusahan ang magpakailanman, hindi ang pagpaparusa. Walang hanggang kaparusahan, hindi walang hanggang pagpaparusa. Yan po ang ating natutunan galing sa salita ng Diyos. Ano naman yung apoy na hindi mapapatay? Hindi po siya mapapatay kasi nga walang namang papatay. Walang bumbero doon at susubuking patayin yung apoy ng impyerno. Kaya hindi po siya mapapatay. At saka yung apoy na yan, nanggaling yan sa Diyos at walang ibang makapagtitigil dyan, kundi ang Diyos lang. Actually, ginamit din yung salita na yan na apoy na hindi mapapatay upang tukuyin yung mangyayari. Kasi ito, propesiya pa lang ito noon sa kapanahonan ni Jeremias. Kung babasahin po natin ang Jeremiah 17 verse 27, sabi dyan, ang Jerusalem ay susunugin ng apoy na hindi mapapatay. Of course, dahil sa sobrang lakas ng apoy, hindi siya mapapatay. Pero tanong, nag-apoy pa rin ba ang Jerusalem hanggang ngayon? Wala na. Tingnan niyo po, yan sa screen. Yan po ang itsura ng Jerusalem ngayon. May apoy po ba? Hindi. Alam po natin na natatapos po ang apoy. Ang apoy ng impyerno ay hindi mapapatay sapagkat walang makakapatay ni makakatakas man dito. Pero kung matapos na nitong tupukin ang mga makakasalanan, ano mangyayari? Ito ay mawawala kagaya ng apoy sa Jerusalem. Kapag naging abo na lahat ng gatong, mawawala na rin ang apoy. Ano naman yung apoy na walang hanggan? Apoy na walang hanggan? Basahin po natin. Jude 1 verse 7. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito na dahil sa pagpapakabuyo, sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa. Basahin niyo po pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Anong tinutukoy dito? Sodoma at Gomora. Pansinin niyo po, sila ay halimbawa lamang. Kasi sa panahon natin ngayon, nag-aapoy pa rin ba ang Sodoma at Gomora? Wala na. Hindi na po sila nag-aapoy. So yan, yun po yung ibig sabihin niyon. 2 Peter chapter 2 verse 6. Sabi diyan, at pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora na pinapaging abo nang maging halimbawa sa mga nagsisipamuhay na masama. So yan palang ibig sabihin doon. Ito ay walang hanggan. Ibig sabihin, apoy na walang hanggan. Yung resulta, kasi nga yung Sodoma at Gomora ang halimbawa para sa atin. At pinaliwanag yun ng Pangalawang Pedro 2 versikulo 6, naging abo din ang Sodoma at Gomora. Kaya ang ibig sabihin pala, walang hanggan ang bunga, Hindi ang tagal ng pag-aapoy. Ano naman yung hindi namamatay na uod? Yes, nakasulat po yan sa Biblia. Basahin po natin. Marcos 9, versikulo
43 at 44. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa sa may dalawang kamay kang mapa sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Hindi namamatay ang uod? Anong ibig sabihin nun? Anong kinalaman yan sa impyerno? Actually, ang salitang impyerno dyan ay sinaling wika sa salitang Gehenna. Gehenna. Ang Gehenna po kasi ay isang lugar na pagsusunugan. Or pwede nating sabihin na dump site. At natural, doon sa dump site, yan po sa labas po ng Jerusalem, nandun po yung Valley of Gehenna. At noong unang panahon, bigyan ko pa kayo ng isa pang picture, at meron dyan illustration, yan. Diyan sa valley na yan, diyan tinatapon noon yung mga basura. And of course, palaging may apoy dyan. Kasi yan ay dump site, yan ay pinagsusunugan. At hindi lang yan, hindi din namamatay ang uod dyan. Nga lang sa Revelation, sinaling wika ng mga nagsaling wika ang salitang Gehenna, tinawag nila ito na impyerno. Pero anong lang palang ibig sabihin yan? Lugar po yan ng pagsusunog. Na pagsusunog. Kaya may uod na hindi namamatay. Kasi nga, dump site. Tingnan niyo po yung Valley of Gehenna ngayon. Nag-apoy pa ba? Andyan pa kaya yung mga uod? Well, apparently, na-rehabilitate yung area at yan, ngayon, yung Valley of Gehenna. Ang tawag dyan, impyerno. Yes. Pero, impyerno ba yan? May apoy ba yan? Hindi. Yan po ay lugar lamang na pinagsusunugan noong unang panahon. Ang Gehenna ay isang lugar ng buong kasiraan o pagkalipol. Dahil yung mga tinatapon doon, yun ay nagiging abo at nawawala. Alam na po natin ang mga sagot sa mga katanungan na ito. Number 1, kailan mag-apoy ang impyerno? Kailan nga ba? Sa katapusan ng sanlibutan. Saan mag-aapoy ang impyerno? Dito po sa ibabaw ng lupa. At gaano katagal mag-aapoy ang impyerno? Hanggang, sabi nga sa Biblia, walang katapusang panahon. Ano nga ibig sabihin nun? Hindi. Ang ibig sabihin po nun, mga kaibigan, hanggang may buhay pa, at pagkatapos kapag naging abo na lahat, titigil ba ang apoy ng impyerno? Yes! Titigil ang apoy ng impyerno. Kung gusto nyo po ng karagdagan na pag-aaral tungkol dyan, bisitahin lang po ang www.healthtruth.com. Sabi sa Ezekiel 18 verse 23, mayroon baga akong anumang kasayahan sa kamatayan ng masama, sabi ng Panginoon Diyos, at hindi baga mabuti na siya'y humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay? Alam niyo po, gustong-gusto ng Panginoon na tayo ay sumunod sa Kanya at tayo ay mabuhay. Patuloy, verse 32, sapagkat wala akong kasayahan sa kamatayan niya na namamatay, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya't magsibalik loob kayo at kayo'y mga buhay. Hindi po kasiya-siya sa Panginoon na bigyang kapatusahan ang mga makasalanan. At ito po ay napakasakit na nagampanan ng Panginoon. Kaya nga, Ngayon po, sabi ng Panginoon sa atin na tayo ay magsibalik loob at tayo ay susunod sa Kanya. Kaya nga ginagawa ng Diyos ang lahat ng paraan para maligtas lang tayo. Pinapaalam niya sa atin ang katotohanan dahil ayaw niya na sunugin tayo sa apoy ng impyerno. Alam niyo po, ang apoy ng impyerno, hindi po yan para sa mga tao. Yan po ay inihanda sana ng Diyos para kay Satanas at sa kanyang mga kasamahan. Pero kung pipiliin nating sumama kay Satanas, masasama din tayo sa Yeah. pagkasunog sa Kanya. Yan ay makikita po natin sa Matthew 25 verse 41. Na ang apoy ng impyerno ay para kay Satanas at sa kanyang Hebrews mga chapter kampuan. 2 verse 3 po, paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Sabi nga po, John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Piliin po natin ang pagsunod kay Jesus. Gusto ng Diyos na makasama niya tayo sa langit ng tahanan. At ngayong, sa araw na ito, ating nalaman na ang impyerno ay hindi mag-apoy sa walang katapusang panahon. Ating nalaman na ang Diyos nga ay Diyos ng pag-ibig at ang gusto niya lang mangyari, tayong lahat ay makasama niya diyan sa langit at gusto niya na makaiwas tayo sa apoy ng impyerno. Kaya kaibigan, sa gabing ito,
Nais ba nating sabihin kay Jesus, Panginoon, nagpapasalamat ako at pinaalam niyo sa akin ang katotohanan patungkol sa impyerno? Kung yan ang sinasabi ng ating puso, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, pwede mo natin pakita yan sa pagtaas ng ating kanang kamay? Nakikita tayo ng Panginoon at natutuwa siya na tinatanggap natin ang kanyang katotohanan. Mga kaibigan, marami po tayong natutunan sa ating episode, sa ating pag-aaral. Sa ating pa pong iba pang mga episode, abangan nyo po sa darating na schedule ng ating programa. At pwede nyo rin bisitahin ang website www.amazingfactsphilippines.org. Ating tatalakayin sa sunod na episode, 3 Steps to Heaven. Sa ating pagtatapos, manalangin po tayo. Ang naming nasa langit, maraming salamat sa katotohanan. Maraming salamat dahil aming nalaman na ikaw nga ay tunay na Diyos ng pag-ibig. Hindi mo kalooban na ang mga tao ay masunog sa apoy ng impyerno, kaya nga ginagawa mo ang lahat ng paraan upang kami maligtas. Ngunit Ama, tulungan niyo po kami upang aming sundin ang iyong katotohanan. Tulungan niyo po kami upang patuloy naming hawakan ang kamay ni Jesus. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo, naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat sa patuloy na pagsama sa amin. Muli, magkikita tayo dito lang sa Mysteries of Prophecy.